morning. So, we are going to continue sa atong Book of Psalms. The Book of Psalms, and we are in Psalm 45. Atong tiwason mga igsoon ang Psalm 45. And we are going to focus, katong last, atong matong gisgutan ang kanang the king or nag-represent sa groom. Karon atong isgutan the bride. The bride. So kani nga bride mga igsoon, atong ma-reflect ang atong kaugalingon isip simbahan as the bride of Christ. So atong mapanaminan kani nga bride kung unsa iyang itsura, ma-amaze jud ka mga igsoon sa iyang itsura kung imagine nimo siya nga makita nimo siya in front of you, makaingon jud ka layo arag itsura sa simbahan oy. Nindot yung kaayo ang itsura sa bride diri. So, ato namang gisgutan ang groom ani and naghisgot magyud siya kabahin ni Christ. Nakita man nato nga nahimo siyang muraba og illustration sa atong coming groom nga maong atong Ginoong Hesukristo, and we, the church, as the bride sa umaabot nga marriage of the Lamb. So, mura ni siya og kanabitong prophecy sa umaabot nga kasal. Alright? So, ato ning i-learn mga igsoon today. Let's all stand. Magampo ta. Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. I pray that you will bless us, O God, with your wisdom. Allow us, O Lord, to understand your message clearly. And I pray that you will allow me, O Lord, to deliver your message with your power and wisdom. And let your words come out, Lord, sa akong baba nga ikaw gyud ang nagkontrol. And ang among kasing-kasing, Lord, andama usab nga makasabot gyud ang matag usa sa imong pulong, and allow us to honor you and worship you today. And I pray, dear God, that you will be honored as we worship you sa pag-ampo after aning a message, Lord. And we pray all these things in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The psalmist speaks to the bride who comes from far away. So, murasag kita, unsa ta kalayo dito sa third heaven. Ting layo So, nagtaliabot mga kaigsunan ang bride. Moabot ang panahon nga kuhaon na ta sa Ginoo. Unya karon nga gisugo man ta sa Ginoo nga samtang wala pa ta niadto dito sa iyang gingharian, andamo ni nato ang atong sapot. Unsa may atong kanang kuan sapot isip usa ka bride. No? Righteousness. Ang righteousness ni Christ. So mo na ato ang kuan atong i-maintain nga dapat limpyo ta para igabot sa panahon nga maabot na ta didto sa iyang gingharian mga kaigsunan, wa na ready na ta. Di ba? Karon man ta gipaandam sa Ginoo. So ato ning panaminan kani nga bride diri mga igsoon. So number 1, atong ila-ilahon ni siya. Number 1, her clothing. Her clothing. Letter A, she wears jewelry made from the finest gold. Mayong ka gold mga kaigsunan nga nindot jud kaayo. Diin manigikan atong tan-awon sa Psalm 45:9. In verse number 9, the Bible says, King's daughters were among thy honorable women. Upon thy right hand did stand the queen in gold of Ophir. Ang kaning Ophir mga kaigsunan, mao ni ang lugar nga murag ang gold ani murag gabaha mga igsoon like a river. Source of gold kaning Ophir. Unya dili malocate ug asa ni dapit. Kay kung malocate ni, wala adto tanan mga tao. No, ang uban nagsulti nga naa sa India dapit.
Ang uban nag-ingon nga naa sa Sri Lanka. So wala gid siya definite nga lugar kung asa ning Ophir dapit. Pero klaro kayo ang gisulti sa Bible igsoon nga ang queen nga nagbarog, nagsulob siya og jewelry nga fine gold gyud, gold of Ophir. Ang sa ato diri kay Chinese gold mo'y kuan kanang mas mahal, no? Lupig ang Saudi, lupig ang usa pa nang gold lain kanang Italian gold. Basta ang Chinese gold grabe og appraisal sa iyang price. Unya siya sad ang pinaka kanang buhi og kolor ba? No, di pareha sa Saudi nga luspad. Italian gold luspad. Pero ang Chinese gold puhahon. Mao ni nga gold ang gisulob mga igsoon. So kung imong imaginon, dili na jewelry ha nga gamay nga arios o niya gamay nga kwintas, nya pendant nga gamay, dili ingon ana oy. Ma-imagine na nimo kanang mga jewelry nga isulob sa queen nga lagpad ka istanan ingon ana nya mao nay gipansulob so gagilak-gilak mga igsoon. Magtanaw ganita kanang karon ha walay bisag way jewelry isulob kanang murag golden color ba ang mga sulobon. Makaingon mo kita pwede man iprinda. Kani kay tinuod jud na gold jewelry gipansulob mga igsoon. Unya kung imo tan-awon kinsa iya mga kuyog, king's daughters were among thy honorable women. Nya upon thy right hand did stand the queen in lalimat ka, the queen in gold of Ophir. So mas na-distinguish ang gold kaysa murag gamay na lang tingali panit makita ani kay ang robe ani mga kaigsunan perti mang nindot pod. Gasinaw-sinaw ni gagilak-gilak ni ana siya kanindot. Letter B. She wears a gown woven with gold. In her beautiful robes, she is led to the king. So kung imo imagine ang iyahang robe, gihimo siya, mura siya gitahi sa gold. Unsa man nga klase nga robe. So imong imagine mga kaigsunan, kung atong ihambing ba, ang atong kaugalingon, ani nga queen, sa man layo o perting layo Atong basahon ang verse 13 to 15. 13 to 15. The king's daughter is all glorious within. Her clothing is of wrought gold. She shall be brought unto the king in raiment of needlework. The virgins, her companions that follow her, shall be brought unto thee. Kaning ang magkuyog-kuyog ani, ilam yun ang i-make sure mga igsoon, nga mga virgins yun na ang mukuyog anang bride. So ang kanang magkuha na kanang mga murag mga maid niya ba, puros yun na virgin. Ingon na yun na siya. Rules na siya, rules. So in verse number 15, with gladness and rejoicing shall they be brought, they shall enter into the king's palace. So imong imagine mga igsoon, unsa itsura approaching the palace of the king. Imong imagine gikuyugan sa mga dalaga nga mga virgin, unya ang gisuot niya mura siya og nag-stand out gyud ang iyang itsura mga kaigsunan nga nagrepresent sa church karon. Karon pangutana, ni stand out bata sa pananaw sa mga tao. Di ba? Nga ang mga Kristohanon karon mura luuron maminaw og kanang milyon-milyon. Makarnal masadtaan na oy. Karnal kanadaan. Di ba? In the ministry, may kaingon ta libre man itanan kay i-provide man ni sa Ginoo. Pero mga kaigsunan, mo ila ba na Ginoong hardware, mo ila Ginoo ng tag-iyas yuta.
Ha, muila o Ginoo, mga kaigsunan, ngayon nga, tao day mo sa Ginoo, sige, pagpili lang mo diha, o sa inyong gusto. Wala, oy. So the way God will provide sa iyahang panginakan ng buluhaton, dili niya isukwahi sa pamalaod sa atong panggobyerno. Sa unang panahon, pinatyanay, karon pinalitay naman. Di ba? Sa unay, kangker mga igsoon, atako na to, nayuta niya, nindot ato na kangker, sige, andam na mo sa inyo ang mga hinagimban niya, mga espada ninyo, la, inyong sundang, pahaita na, magatak ta niyo karong gabi. Para ato na nayuta, diha dapit. Wala, ang kontra nimo. Pulis, ang SWAT mga igsoon, patay tani. Dili naman na ingon na ron. So ang pagkangker karon palit. So ang Ginoo mao may ang gigamit sa una, attack. Di ba? Conquer the land. Ingon na. So mga matay to dito ang mga nagpuyo dito or manglaya sila. So pildi sila, makangker na. Mo na ipaagi sa Ginoo sa una o karon. Unsa may paagi sa Ginoo ron, di ba na pwede sa Philippines? So how do you think God provide His work with the things that we need? So provide na taniyang pampalit. Di ba? So how can the Lord provide you kung ikaw mismo mo'y mulikay? Nga dili ka niya magamit. Di ba? So mo na atong bantayan sa atong kaugalingon. Nindot kay itsura ang bride diri. Unya, kung atong tan-awon, basahon nato mga igsoon sa Revelation, mas labaw pag yung nindot. Di ba? Sa diyang paghisgot mga igsoon nga nagnaog na ang bride, samot pag yung nindot. Unya mo na ang giingon si Ginoo nato nga mangandam ta sa umaabot nga kuan nga wedding. So kumusta naman ni atong itsura? Bisan na lang sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo ba, kumusta atong itsura? Kay mag-uyon magyud na. Kung ang imong kinabuhi dili siya beautiful tan-awon, hasta na sa imong pagpangalagad kay resulta naman na atong kinabuhi sa ato ang pagpangalagad. Di man nimo ma-manipulate or imong makontrol nimo ang blessing nga ang imong itsura, ako lagi nindot kaayo akong kinabuhi noon, malipayon kay kuron bisag wa kay pagpangalagad. That's a lie. That's a lie. Kuwang gyud mga igsoon, bisag pila pa nay kupta nimo. Kuwangon gyud na. Basta dili ang Ginoo maoy nag-manage ana. Kuwangon gyud na, there is no contentment to any person. Bisag pila pa ihatag sa imo, bisag pila pa ipakuptan sa imo ha, at the end of the day, magpangaot ka sa imong ulo. Nga naman, kuwang. Pero kung ang Ginoo mo'y ga-manage anang imong account, under ka sa kanang pamalaod sa Ginoo, mga igsoon, contentment is what God kanang give you sa imong kasing-kasing. Di ka mangita og sobra sa unsay naa diha. But you are hopeful that more blessings that will come. Ingon ana mga igsoon, kay the more you serve, the more God will bless you. Mauna ang prinsipyo sa Ginoo mga igsoon. Mo na dili gyud nato kanang mapasanginlan kining ato mga kagikan, kining atong mga kaliwat. Dili oy. Naatay nindot og bag-o nga kaliwat karon, kaliwat nata sa mga Israelites. Amen. We are under the Commonwealth of Israel. Amen. The moment you got saved, apil na ka sa promise sa Ginoo, sa panalangin kang Abraham. Asa naman na? Adto man nato makuha mga kaigsunan, bisag concern pa lang para sa mga poor, concern pa lang para sa mga kalag, concern pa lang, blessing na na.
Pasabot na ng concern, you are preparing yourself to become effective in that area, in helping the needy and in winning their souls to the Lord. Nag-prepare ka pa lang. Pero kanang puro ta balibad nga, busy man, asara man na. Wala tay pakialam sa buluhaton sa Ginoo. Mao na nga tan-awon ang simbahan, gagusbat ang agi mga kaigsunan, nagkamuritsing ang agi. Kay ang kanang dili nimo pagpansin sa buluhaton, sala man na. Unya ang sala, hugaw man na atubangan sa Ginoo. Mao na kung tan-awon ang mga kasimbahanan karon, nagkamuritsing agi. Amen? Unya, kusog kita mo consider sa ato ang feelings. Kusog kita mo consider sa atong situation. Unya, himuon na tong reason dayon na siya ro si pastor, dili kasabot na mo. Hinaot pa, makasabot ka sa Ginoo. Nga out of tune na kayo ang imong kinabuhi. Poverty is not a reason that you cannot serve the Lord. But you need to understand this. Poverty is what Satan give you so that you cannot serve the Lord. O nganong imo man ang dawaton? Nganong musugot magka nga ingon ana ra kataman? Hello? Kaya kaning riches sa kalibutan mga igsoon, gi-consider ko na sa Bible ko, the least of all blessing. Kani bang gipanggamit na to diri pamalit ingon ana para mabuhi ta, pinakagamay nga panalangin nga pwedeng ihatag sa Ginoo. Nga mao'y gigukod sa kalibutan kay para nila pinakadako. Wa sila'y pakialam kung asa na nila kuhaon, bahala na, wa may simbahan sa ilang kinabuhi. Amen? Mabitala, no commitment, mga kaigsunan. Kay bisag asa, sa religion, labi na Catholic, bisag asa, pwede mo ka musimba. Asa may sense of commitment diha? Di ba? Pero gitudluan ta sa Bible that the church is the body of Christ. So man ang imong bungkagon ng usa ka body niya imong ikatag-katag. Dili pwede. Sumo na nga dapat kanang masabtan nimo mga kaigsunan that sa dihang gipili ka sa Ginoo mahimo kang part sa body, you are blessed already. Blessed na ka, na enlisted na ka for the blessing that God will give. Mo na ayog sugot ilaron ka sa yawa mga igsoon about anang imong kagikan kanang imuhang kuan nga maura na imong naabot sa kinabuhi. Sultian ta mo kung education palay makadato mga kaigsuonan. Pagkadaghanan ng dato kay maumay atong kalakaran dinhi sa Pilipinas. Di ba? Appreciative makita ng dagkong grado. Pero nganong gamay raman ang kanang kuan, gamay raman ang nadato. Gamay raman ang nahimo successful. Mga drop out man to. Unya kaning drop out dili ra ba tanan mahimong dato pod. Kay daghan man na drop out nya na drop jud. Tuan na sa drug addiction. Nahimong mga bugoy. Pila ra man na ang naka-survive. Di ba? Mo may kapait. Once nga maalamon ka, dako ka o grado, maalamon ka, ang imo man dayon mangita man kag kompanya asa ka trabaho. Di ba? Mo lang di juga mao asenso. Pero kaning porsigido sa kinabuhi unya wala gyud niya nahuman niya eskwela, bisag unsa man na. Bisag unsa suwayan. Amo na sa siging suway, nakakitag nindot. O, di kinsa man na sila, tag-iya nag-Microsoft, tag-iya nag-Apple, tag-iya na og SM, tag-iya na og Alibaba. Di ba? Asa man ni dagan ang mga graduates, ato nila. Uy, klaro ni atong kuan ani atong ang pag kuan nato ba sa atong mga tao diri sa Philippines. Naa diha nagsugod sa atong education. Di ba? Mao na ang taga Japan mga dinhi kay naidaghan mga servant diri.
Pila ka buok nang apply padung Japan. Nay lalaki dito nga nang-apply siya balik, 60 plus na iyang edad. Unya pila na 20 plus years siya sa Japan, way uli-uli. No. Unsay ending, nang-apply na siya balik. Nga tanaw ni mo yung itsura, nagkalisod gihapon. Kinsa may nadato, kato iyang serbisyuhan. Diba? We are the reflection or we are the image of the bride that God is talking about in the Bible. Di na to pakauwawan, igsoon. We are the bride, the coming bride, the church, mga igsoon. Di na to pakauwawan atong groom. Nga muragwa siya ka-provide sa atong panginahanglan. Amen? So, nindot kayo niyo, itsura pa lang. Itsura pa lang. So, sa itsura pa lang, hagbong ta. Number 2. Tanaw na to, pasarba ta. Her commitment. Her commitment. Tanaw to, pasarba ta's commitment. The psalmist instructs the bride to accept 2 things. Letter A, her separation. Sa dihang makigminyo siya sa hari, kinahanglan na agad siya biyaan. Kinahanglan na siya i-give up sa iyang kinabuhi. In verse number 10, the Bible says, "Hearken, O daughter, and consider, and incline thine ear. Forget also thine own people, and thy father's house." Forget. Laliman ka na ipag-give up, mga igsoon, ang family. Sa panahon sa mga apostles, sa dihang si Christ, nag-exulti na siya nga, kinsa ra to ang makasunod niya. Only those disciples, mga igsoon, na kaya nilang i-give up ang ilang kaugalingon, hangtod na dito sa iyang mga siblings, sa iyang parents, tanan niyang relatives. Kaya niyang i-give up for the Lord. Amen? Pasabot na, you cannot love your relatives, even yourself, above than loving the Lord. Di jud ka pwede mahimong disciple sa Ginoo. So mo na nga diri, requirement sa bride, you need to live. Di ba sa dihang magminyo na, lahi sa Philippines eh. Inigminyo na, ingno mo na, ari mo puyo diri. Magbuot-buot man ta. Mo na priting gubuta. Nga naman, gadubli-dubli naman queen o king. Di ba? Di pa na mo tingog ron, pero nasuppress na. Di man ta ka-exercise ani sa atong authority. Di man ta kabut-buot ani. Di ba? Kay bisan sa pagkaon, di man ta ka-decide. Unya, minyo na guna. Lahi namang engagement sa utok, ana. So, ang design sa Ginoo, kay bawag yun siya, ana, mga igsoon, siya gahimo na to. Once nga maminyo ka, you need to separate yun. Separate. So, mo na kani, ang queen diri, require, you need to leave. Forget your own people. Mo ni ang babae, kuhaunon gina siya. So, the problem, we cannot win because we did not separate ourselves. So, sa dihan ni dawat na si Ginoo, di ba, na-separation from the world? Separation from worldliness. Requirement na. Para magamit kita sa Ginoo. And letter B, her submission. Ang submission, mga kaigsuonan, i-apply sa dinato sa atong kinabuhi kay usa na nga gipangayo sa Ginoo that we need to submit to His authority. In verse number 11, the Bible says, "So shall the king greatly desire thy beauty, for he is thy Lord, and worship thou him." Mauni ang atong dapat buhaton sa ato sad nga groom, sa atong Lord, nga mao si Jesucristo. Ato siyang ilhon nga atong Lord. Pasabot ana mga igsoon, kung giila nato ang usa ka tawo nga Lord na siya, tumanon gyud na nimo. Di ba? Kay Lord ko na. Sa imong giabangan, landlord, tumanon gyud na nimo, naman na siya rules.
Kaya kung di mo makasinabot, alangan man ang landlord mo, o sige mo, hawa na lang ko aning akong... Dili, oy, ikaw i-advise, pangita na laglayang abangan ni mo, kaya di man ta makasinabot. Lord, good na, siya good na mo'y matuman. O kani, ang mga bana, gikuan baya, lima ka, ang tawag ni Sarah ni Abraham, my Lord. My Lord, oy. Muna diri mga igsoon, gisulti diri nga iya nang i-worship ang iyahang bana. Tawgo niya og Lord. So giila ba nato si Kristo nga Lord nato? Ato ba siyang gi-worship? Kasi pasabot gani, pag Lord, sundon. Mao'y matuman. Siya ba'y natuman sa atong kinabuhi? O mag-wonder pa ta, anong dili ta successful? Numdumi ha? Siya ay gagunit sa source, sa panalangin. He knows kung kano siya niya siradaan o kano siya niya ablihan. He is the one that will decide kinsay panalanginan, kinsay dili. Og sultian ta mo, bisan paggahuot ang mga tao, hingigo kay Ginoo kinsay iya panalanginan. Di gyud ka madamay kung wa kay angay. Bisan pagisagol igsoon. Ana ka maayo ang Ginoo moigo sa tao nga iyang panalanginan. Mo na para malipay tang tanan, dapat worthy sa ka. Ready para sa panalangin. Submit. Sa dihang ni basa ka, ang problema, pastor, wa man ko'y nadunggan ko, wa man kay basa-basag Bible, usama submission imong buhaton, wa man kakadungog unsay angay nimong buhaton. Di ba? Kay anha magka mo submit sa dihang nakabasa ka, uy, namin gisugo ang Ginoo. Yes, Lord. Submit yun ta. O kamo mga babay, practice mo, submit mo sa inyong bana. Practice raman na. Di ba? Kay kung di mo kasubmit sa inyong bana, sangit mo sa Ginoo. Amen? Unya ang mga bana pod kung dili ka submit sa Ginoo, sangit pod iyang pamilya. Kay di man niya magiyahan, padulong dito sa kabubuton sa Ginoo. Kay wa man siya submission. Muna, it will be difficult for the family if there is no husband who leads them to the truth. Lisod kayo yun, chaos. Daghan kayo mga damages sa mga kabataan. Maunay mahitabo. Kay wa may guidance. Ang atong protection, naaraman diri. Ang guidance nato sa kinabuhi, naman diri. Word of life, good ni. So this is our life written in the Bible. Na kung dili nimo tun-an, you don't know how to use your life. So, wa man kay pulong sa Ginoo, now Satan has something for you. Unsa man ang klaseng kinabuhi? Distraction. Unsa ang klaseng kinabuhi? Defeated life. Guba nga kinabuhi, mga igsoon. So, we are required submission and separation. Mauna iyang gikomit. Ug dapat maupod ni atong i-commit sa atong Ginoo. Lord, I will submit sa imuhang pulong and I will separate myself from the world. Amen? Mauna bisag we are doing the same thing, naman ta sa network marketing, pero atong sabto na mga kaigsunan, if you're going to isolate yourself, kisa may mo win. Kisa mo sulwiningon. Kisa may mo disipulon. Di ba? Kung may ka magpundok ta, puro rata baptist, puro rata luwas. Di kisa mo sulwiningon ninyo. Di ba? Katuma mga unbeliever. O sabta na ninyo. But, there are problema. When you are with them, can they see the difference? Because if they can see the difference, naa sila'y respeto nimo. Na sila respeto nimo. Kung mag-green jokes na sila, mayroon sila, hilom takin na yung mga baptist. Di na ba rin sila pwede, pero ikay gauna-una. Diba?
Ikay gaw na unag inom. Ikay gaw na unag pamalikas. Nawala imong witness. Number 3 and last, her coming glory. Her coming glory. Her sons will be kings. They will rule many lands. Mo ni design sa Ginoo para sa mga anak, mga kaigsunan, sa bride. Uy, naminaw mo? Amen. Dili kalisod. Dili poverty, mga igsoon, ang nagpaabot sa anak. Dili. In Psalms 45:16, the Bible says, instead of thy fathers, tanawa, o sa sulti dire, shall be thy children. Instead ang mga father, mao'y magpadayon og rain, di ara ang mga anak, mga kaigsunan, mo'y nakapuli, whom thou mayest make princes in all the earth. Kalayo sa maabtan, igsoon sa panalangin. Mo na kita kung mga lagan lang yun tas Ginoo og tarong diri, mga igsoon, dili yun imposible nga palawigon sa Ginoo ang atong ministry sa lagyo nga mga dapit. Let's just do our best here in our Jerusalem. Are you listening? Kay kung lig-on ang mga pako sa atong mga men, we can create Aquila and Priscilla in our church. Di yun ni posible, mga igsoon, that we could evangelize the next town and the next island. Amen? The next country. Okay. Lincoln magpako. Diba? Pero ang pako, mga kaigsunan, di yun kaabot gani sa Luzon pa lang, wala na, lisod na. Sao na lang. Sultihan ta mo, diri sa Philippines, mga igsoon, daghan pa kayo, wala na penetrate yun og discipleship. Kasagaran nga naitabo sa mga kasimbahanan, soul warning. Soul warning. Kaning ibuhat na to sa atong resources, I cannot close really. Kanang ako yun silang kuan yun kay, I am just warning them. Ikaw nga ikaw na gyud mo'y tinuod nga mag-follow up o mag-close gyud niya diha sa Ebanghelyo. Kaya pa, nakasabot ani? Kay ikaw may responsible anak niya. Mo na kung magkayusa lang gyud ta, mga kaigsunan. Atong usbon ang schedule, imbes Tuesday, atong himuong Monday. Kay di naman ingon na close ni inig Monday para maka-invite mong pastors. Kay most of the pastors, available man sila og Monday. So, ibalhin na itong Monday atong training diri. Bring souls. Naa ang panalangin, nagpaabot. Kita na lang, kumuklaim ba ta og dili. Basta gisaad si Ginoo diri, mga kaigsunan, her sons will be kings. And they will rule many lands. All the earth yun, all the earth. So mo na ito i-claim, isip bride, mga igsoon, unya, mga anak na unya ning simbahana, makatukod na ta og mga kasimbahanan sa mga dapit-dapit, dapat dili makaluluoy. Kay daghan kay mga mission work karon perting luuya, mga igsoon, na diin-diin lang panuksok. Dapat dili. Are you listening? Dapat mauna nga magsigit ta og palit og yuta bisag asa, mga igsoon, so that naanay magmission diha, naanay property ang simbahan. Naanay property. Unya pag pray gyud mo, asa mo tawgon sa Ginoo, adto ka dito, dili tungod kay naay property. Kung dili tungod kay gitawag ka sa Ginoo. Do discipleship. Do the resources. Why magkalisod, mga kaigsunan? Let's be a blessing to wherever we go. Kitay mo rain ba? Kitay mo rain. Dili kay kita mo'y ulipon o dagway.
Kita'y murul. Naminaw ta? Kita'y murul. Letter B and last. Every generation will honor her name. Lalimad ka tanang generation will honor her name. So ang simbahan, gina-honor mga igsoon in all generation. 17. I will make thy name to be remembered in all generations. Therefore shall the people praise thee forever and ever. O tanawa, mga kaigsunan. Kinsa man mga tao ha, tanan, nga moagi og simbahan, niya moingon nga, praise the Lord. Hinduta sa kanang simbahan na, panalangin kay na sila. Mao ba na nahitabo sa mga kasimbahanan? Sa mga Baptist churches? Sa diya makakita ba sila panalangin sa Ginoo? Nganong majority dili man. Tungod na sa mga katawhan sa Ginoo anang simbahan na. Wala nakapakita sa himaya sa Dios. So kung wa man nakapakita sa himaya sa Ginoo, so dili pod tugutan sa Ginoo nga ang mga tao mo-honor. Dili matugutan. Kaya again, ang Ginoo lagi mo ay nag-allow kung unsay may tabo. Pero ganahan ba ta mga igsoon nga ma-experience ni nato? I will make thy name to be remembered in all generations. Therefore shall the people praise thee forever and ever. Kaya ang bata nga ato natabangan, nagdako na siya, nana siya pamilya, kana mo'y gigamit sa Ginoo nako ay. Agak rescue. Amen. Imagine na nimo igsoon. And we shall not stop doing it. We should not allow the devil to hinder us. Mo nag-ingnon gani mo gain million in how many months? You should be excited. Dili ka liina po ng pastor million na niya nya ingon ra ba ang Bible not for filthy lucre. Kanang filthy lucre mga kaigsunan mga naog kwarta ra gyud na kanang pakaugalingon ba. Di ba? Pero kung niya we are trying our best nga maangko na nato so that we could spread it out ngadto sa mga nanginhanglan. Maka-reach out ta ba? Makapanindot ta sa buluhaton sa Ginoo. And, syempre, apil na ng imuha. Di ba? Mao ni ang nindot kayo. Nya gialaw man ni sa Ginoo nga may tabo sa atong kinabuhi. Don't waste it. Amen. Don't waste it. Kay ang pinakasayon baya buhaton sa tao is to give up. Lisod man. So diyan ta mo, pag sudyo nako sa Linan Green, tanan nga mga friends nako nga kaybaw ko nga nakailak sila nako, kaila ko nila. Way labot atong nag-friend request niya. Kanang dili kaybaw ko nga wa kaila nila ba. Kanang dili suod bitaw. Tanan akong gisendan. Ato akong gisend ninyo. Taga nagpilay ni reply. 0. Unya, mag-give up ko kay why ni reply? Dili. Di ni maayo nga strategy. Next. Di ba? Unya, naitaw nga kanang negative kayo. Pwede nimo prangkahan. Kay baw ka nga nung persistent kay kunimo. Kay baw ko kani akong gi-share nimo. Nindot kayo o magbasol ka kun dili ti ka pugson. Ug di ko gusto nga basulon ko nimo nganong wa ti ka pugsa. Makaayo man nimo. Gikulitan naman ako. Di jud ko mohunong mga igsoon hantod maklaim nimo, makita nimo who you are. Amen. You are the child of God.
You are the representative of the King. You are the upcoming bride of the Lord. Look at the image of the bride. Layo ra kay ta. Layo ra kay ta. So ato ni i-claim mga kaigsunan. Kung asa tadapit, let's rule mga igsoon. Dili kay mura ka og matulisok ra ka ba kay ang itsura nimo in town. Kay baw ka aning kalibutan, status symbol man ang kalibutan gud. Unya kanang mayon day ka nga dili na ingaw na pastor oy kay Christian gud ta. Di ta anang status symbol. Wa man tay mahimo kay mao man ang kalibutan. Kita diri magsinabtan na ita puros pobre. Magsinabtan na ita. Oh, atong tagdon ni pantay-pantay kay Kristohanon man ta. Mao ba na dito sa gawas? Ay, nga sa musugod kag sa dili to man dito atong misyon. Amen. To dito atong mission field. O niya, kung itanaw sa mission field nimo, ana sa ni mga beggar kay ilado baya. Di ba? Nago na sa merkado ang uban, as mga kadalanan magdadag sibot. Damay biyata na nila. Di ba? So, how can we tell them na dili ta kaubanan na nila? Nga parihara mag-itsura. So, hinaot pa. Mapakita na to ang kalahian. Ipakita na to ang tinuod nga itsura sa tinuod nga simbahan. Are you listening? Sunod lang yun mo mga kaigsunan. I am guiding you to victory. Makapangalagad yun sa Ginoo nga malipayon. Tibuok pamilya mga kaigsunan, gidesign sa Ginoo nga mahimong galamiton. Ayaw yun mo sugot nga ang yawa mo hungong nimo. Ayaw sugot yun. Kinahanglan magkayusa ta. Amen? We are the bride. Let's look like it. Ay tuguti nga mura ra ka og bridesmaid. Niana ng bride dito ka. Asa mang bride mo na dito? Luuya. Di ba? Di man ka bride itsura. Di ba? Pag bride, stand out sa tanan nga mga gowns. Stand out yun na. Amen? Muna ka mo plano mo magminyo. Agoy, ka na imong gown, kinanglan. The best gown. Nga, kinanglan, stand out yung ka sa tanan nga naa diha. Para inigpaso ba, lingi tanan. Hindi ka nilakaw na ang bride. Asa? Wala man. Tulas tubangan mo dito. Abi man ako entourage na to. Luoy. Okay? So salamat tas Ginoo sa iyahang faithfulness mga igsoon in spite of our failures. The Lord is so faithful. Kapila na tani fail sa mga resources, but still God is so faithful mga kaigsunan. And believe you me, this time is the best. Kinahanglan i-regain na to. I-regain yun na to mga igsoon. Kalag may atong beacon mga kaigsunan. Nga dili ta malihis ba? May atong ilhanan. Let's pray. Heavenly Father, thank you Lord for this morning. Thank you for giving us instruction. And thank you Lord for showing to us the looks of a bride. Nga dapat Lord maupod ang amo ang itsura. Nga makita nga kami napuno sa imong panalangin. Thank you, Lord, for the responsibility that you have given to us sa pagpangita sa mga kalag nga nangawala. And we know, Lord, that the souls of men, the lost souls, are the treasures nga natago diri sa kalibutan. Haron amo pangitaon ug madana mo balik diha nimo. And that is our primary job. And please help us, dear God, not to be diverted. Nga mabuhat yun namo, Lord, ang among obligasyon before may manguli diha sa imong gingharian.
And I pray, Lord, that you will bless each and everyone also today, that as we pray together, Lord, unite our faith and allow us, O God, to do it heartily and to really believe in what you can do to us, nga wala gyud imposible kung ikaw ang among kauban o kung musunod minimo, Lord. Once again, thank you so much, and all the glory, we give it back to you, Lord, in Jesus' name. Amen.